Hello everyone! Welcome back to my channel. And for today's video naman, ito ang pag-uusapan natin. So, may isa tayong kababayan na inalok ng isang lalaki, Pakistani, na pakakasalan daw siya. Ayan. Siyempre, ganyan talaga sila. Hindi na kailangan ng ligawan. Kasala na agad kapag gusto nila ang isang babae. Kasi hindi nga po pwede yung boyfriend and girlfriend relationship. Kailangan talaga kapag gusto nila ay pakasalan nila ang isang babae. Hindi dapat na ligawan, hindi naman masama yung ligawan. Ang problema kasi nga sa Muslim, kailangan ay hindi yung kayo lang. Kailangan mayroong chaperon, di ba? Sa Muslim, yun ay para maiwasan yung mga intimate moment ng dalawang nagmamahalan. O intimate act na pwedeng mangyari kapag kayong dalawa lang. So, hindi naman bawal pero hindi ini-encourage o hanggat maaari ay hindi pwedeng boyfriend and girlfriend. Isang Pilipina na gustong long distance relationship sila. Ang babae ay nasa Pilipinas at ang lalaki ay nandito o ang Pakistani lalaki ay nandito sa Pakistan. Dahil sa long distance relationships nila at nagustuhan siya ng lalaki, ay inaalok siya ngayon ng pakasal. At syempre, medyo dadalawang isip ang ating kababayan kung seryoso ba ang lalaking ito kasi nga inaalok na siyang magpakasal ay hindi naman sila boyfriend and girlfriend. Agad-agad, di ba? Agad-agad inalok ng pakasalan. So, in this case, hindi ko po masasabi kung seryoso ba si lalaki? Kasi it's a long distance relationship. Tulad ng lagi kong sinasabi, kapag po long distance relationship, be wise. Kailangan po nating maging wise. Kasi napakarami na pong bagay na hindi magandang nangyayari sa online relationship. So, long distance relationship. So, dahil nga gusto ko lang ding magbigay ng kaliwanagan sa isipan ng ating kababayan, in this case, kababayan lang o isang babae lang makakapagsabi kung seryoso ba ang isang lalaki sa atin. Maraming paraan ng isang lalaki para ipakita sa atin yung kanilang pagiging serious, di ba? Pero para sa akin sa akin mismo, paniniwala, kapag seryoso ang isang lalaki, talagang gumagawa yan ng effort o ginagawa niyang lahat, mapatunayan lang sa'yo na gusto ka niya o gusto kanyang pakasalan. Pero sa case ng mga Pakistani kasi, hindi marunong manligaw ang mga yan. Kasi nga, hindi naman uso kung sa atin. Hindi uso ang panliligaw dito. Or, hindi naman kasi yung talaga yung kinalakihan nila. O wala sa kultura nila na nanliligaw sila sa isang babae. So, ang tendency, pag nagustuhan nila ang isang babae, they can just ask for marriage. Automatic, of course. Okay, gusto kitang pakasalan. Pero may mga proseso po yan. Ito po sa Pakistan, kapag gusto ng Pakistani lalaki, ang isang babae ay kailangan alamin muna ng lalaki yung background o yung family background ng babae. At ganun din si babae. Kailangan kilalanin niya yung pamilya ng lalaki at si lalaki, kung anong klase bang tao si lalaki, ano bang trabaho niya, kanyang kinikita, kaya ba nito sumuporta kapag nag-asawa na siya, ba ugali nito, marunong ba ito makisama, yung mga bagay na yun ang inaalam nila once na bago sila magdesisyong magpakasal. So dapat ganun din tayo, bago tayo magdesisyong magpakasal sa isang Pakistani, lalo na kung yan ay long distance relationship o kahit hindi pa yan long distance relationship o kahit na-meet mo na siya in person o magkasama kayo sa ibang bansa o nakilala mo sa ibang bansa, mas maganda kung kilalanin muna natin ng mabuti ang ating mapapangasawa. Not only yung kanyang personalidad, which is very important to also, di ba? Family background ng ating mapapangasawa. In this case, mahirap sigurong malaman yung background ng family. Kasi nga, malayo, di ba? Million miles away. O napakalayo sa atin. So, imposible sigurong malaman natin yung background ng family nila. Kung sa video, nakakausap niyo yung family niya. At least, nakilala ka, nakakausap mo kahit paano yung pamilya niya. At least, kahit paano may alam ka sa background ng family niya, di ba? Kasi dito sa kanila, napaka-importante ng relasyon ng pamilya. So, kapag nag-asawa ka ng Pakistani, parang pinakasalan mo na rin ang buong pamilya niya. Yan ang common scenario dito sa Pakistan. Although, hindi lahat lagi-lagi ko pong sinasabi na hindi lahat. Pero, napakarami po ang ganoon. Kung mayroong hindi, iilan lamang po yan. Kadalasan pa rin ay talagang ang nangunguna ay ang kanilang kultura. Yung way, yung lifestyle, religious beliefs, yan po ay naayon sa kanilang kultura.
Kailangan talaga alamin natin, okay? Hindi man lahat ay malaman natin, at least mayroon tayong alam about sa lalaking ating mapapangasawa. At pangalawa ay alamin natin ano bang trabaho nito. Lalo na kung long distance relationship yan. Sa long distance relationship po, lagi ko sinasabi, ay mag-ingat. Kasi nga, napakaraming kasinungalingan, napakaraming hindi katotohanan na nangyayari o nasasabi o sinasabi kapag sa online, sa videos, sa email o anumang way of communication through online ang pwedeng mangyari. Maaaring sobrang sweet, maaaring binibigyan ka ng lahat ng oras niya o halos lahat ng oras niya online just to make sure na totoo siya sa kanyang intention sa'yo. Pero ang mga bagay na yan ay maaaring kabaliktaran sa katotohanan. So kailangan po talaga nating maging maingat. Hindi ko rin po sinasabi na maaaring mali. Kasi nga minsan talaga nasa swerte natin yan. May mga lalaki naman na tunay nga. Diba? Kahit hindi na magsalita, kahit hindi magsabi ng kung ano-ano, kahit na walang mga promises, walang mga kayabangang sinasabi, pero totoo sa'yo. Kadalasan, kabaliktaran ng mga hindi totoong sinasabi, sila yung mayabang, sila yung maraming sinasabi, sila yung maraming promises, at sila yung talaga gumagawa ng paraan para ikaw ay makuha, para mapauo, para mapapayag ka sa gusto nila. Ito talaga yung napakagaling mag-manipulate ng isang tao o ng isang babae. Or vice versa, hindi lang naman lalaki, di ba? Babae din. Pero dahil ang pinag-uusapan natin dito is about sa Pakistani and the Filipina, yun nga, some people are manipulative. At kadalasan, yung mga ganyang klase ng tao ay wala na sa tama. O marami silang sinasabi na hindi na talaga totoo. Yung pag-alok niya ng kasal ay maaaring totoo, o maaaring totoo talaga. Ang tanong is, ano yung intention? Ano ang mangyayari after ng kasal? Yan po yung tanong. Kasi, totoo naman, basta po ang isang Pakistani ay nagsabi sa atin na gusto tayong pakasalan, totoo po yan. Ang problema ay ang tanong na, pagkatapos ng kasal, ano ang mangyayari? Diba? Ano ang mga dapat mong i-expect? At sino siya after ng kasal? At sino ka after ng kasal? Kung online relationship yan at sinabi ng lalaki, para patunayan ko sa'yo na gusto kita, punta ko dyan sa inyo. Tahan kita kung nasaan ka man. Okay? Kung may pera siya, syempre kaya naman niyang gawin yan. That is the way of showing the interest on you. Pero hindi pa rin natin, interest yun ha? Interesado siya sa'yo. But, interest and being serious, it has a big difference. Pagiging interesado sa'yo ng isang lalaki, hindi sukatan na seryoso siya sa'yo. So be wise. Hayaan mo siya kung anong gusto niyang gawin para ipakita yung sincerity nila. Basta ang mahalaga ay maging handa ka at maging wise ka sa iyong desisyon para walang pagsisisi. Para hindi mo pagsisisihan sa bandang uli. Matakot kasi hindi naman lahat pare-pareho, diba? Pero yun nga, kaya ako sinasabi mga bagay na ito para mabalance mo yung sitwasyon. Kung ano ba talaga. Dapat ba akong maniwala? Dapat ba akong magpakasal? O tama ba ang desisyon gagawin ko? Ngayon, kung nabalance mo sa tingin mo naman ay tama, at sa tingin mo ay hindi naman, wala namang mangyayaring masama, then go ahead. Pero kung sa tingin mo ay hindi, at marami kang kinatatakutan, at nakikita mo na talaga yung pruweba, then huwag mo nang ituloy. Marami pa naman. Marami pa namang lalaki ganun eh. Huwag mo nang ituloy, huwag mo nang, ikaw, pabala. Pero para sa akin, kung akong tatanungin, hindi ko na itutuloy. Sabi nga, follow kung ano yung unang-una nating nararamdaman. Na sinasabi sa atin ng ating kalooban, ng ating pag-iisip, ng ating puso, na hindi rin yung puso, dapat kasama ang isip sa paggawa ng desisyon para maging tama ito. So, doon po sa tanong na pagkakasalan siya, yun, mahali ko yung totoo. Ang hindi lang natin alam kung yung interesado lang ba siya sa'yo o kung sincere ba siya sa'yo. Magkaiba po yan, ang interesado at ang sincere. Okay? So this is all for today and thank you so much for watching. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like and share. Have a great day everyone. See you on my next video. Bye.